Naramay ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda, ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may nagtatampisaw. Mahirap man o may kaya, maputi kayong manggit. At kahit ano mang huli ka pa, sa'yo mundo pagbata ka. Ang bawat bata ay may karapatan. Katulad ng lahat ng nilalang, pangunahing karapatan nila ang right to life. Kaakibat nito ang karapatang mamuhay ng may dignidad, ang seguridad sa anumang pisikal na pananakit at seguridad sa kalagayang pang-ekonomiya, kultural at espiritual. Nangangahulugan ito na kung ang isang tao ay nagdarahop at nagugutom, ay pinagkaitan na siya ng karapatang mabuhay. Isang masaklap na katotohanan na mismong ang ilang magulang pa ang nagkakait ng karapatang ito. Mahirap din tanggapin na ang gobyerno na nagbigay garantiya ng proteksyon at kalinga sa mga ito ay tila nagkulang na rin. Maging ang karapatan ng mga bata na mabigyan ng sapat na edukasyon ng kanyang pamilya, ng simbahan at ng estado ay naipagkait na rin sa mga mahihirap. Isang napakalaking trahedya rin na may mga batang pinagkaitan ng karapatan na magkaroon ng isang pamilya na inaasahang kakanlong at magbibigay ng suporta at pagmamahal. Sa ganitong kalagayan, kanino sila manlilimos ng masuyong haplos at pagmamahal? Higit sa kahulugan ng isang buhay ang tinatawag na tahanan. Ito ang ating comfort zone lalo na sa mga kabataan. Dito sila hinuhubog ng pagmamahal at pagkalinga. Sa tahanan natin nararamdaman ang seguridad at dito unti-unting nabubuo ang ating mga pangarap. Subalit paano na lang kung sa loob mismo ng ating tahanan, mararanasan natin ang mga pang-aabuso, pasakit at kawalan ng importansya. Itong ilan sa mga kadahilanan kung bakit patuloy na dadagdagan ang bilang ng mga batang lansangan. Idagdag pa natin ang bilang ng mga batang inaabandona ng kanilang magulang. Sa kanilang mundo, umiikot ang buhay ng ating panauhin ngayong gabi. Samahan ninyo ako sa pagsilip sa isa na namang makulay na buhay ng proud adopted daughter ng Region 3, si Binibining Adelina Apostol. Ating alamin kung paano siya inihatid ng kapalaran mula sa Kabisayaan patungo dito sa Central Luzon. After my graduation sa college sa Manila Centro Escolar University, nag-apply ako sa Central Office ng Department of Social Welfare and Development at nagkataon na yung na-meet ko doon ay yung aking professor sa college. Sabi niya, doon ka muna mag-apply sa Region 3, doon kita ipadala. At gusto ko doon ka matrain kasi nga ang sabi niya, magagaling daw ang director dito sa Region 3. Sabi niya, matrain ka doon. So, ako naman sumunod dahil sabi ko, hindi pa naman ako nagbo-board exam at magbo-board exam pa ako. Pero ang pangarap ko talaga, doon ako mag-serve sa amin. So, sige, sabi ko, dito na lang ako mag-apply. At natanggap naman ako. Every year, nagpa-plan akong lumipat sa amin. Eh, hanggang ngayon, nandito pa rin ako.
Pagkatapos makamit ang titulong Bachelor of Science in Social Work noong 1978 sa Centro Escolar University, agad nang nakahanap ng employment si Adelina. At dahil nga sa siya'y tubong Visayas, hinangad niyang makabalik sa kanilang lugar upang mapaglingkuran ang kanyang mga kaprobinsya. Subalit, ano kaya ang nagpanatili sa kanya at magpahanggang sa ngayon ay nasa gitnang Luzon pa rin siya? Siguro dahil mukhang challenging ba yung trabaho, lalong-lalo na sa Olongapo noon. Nakita ko naman doon, nagsaserve pa rin ako ng mayroon din mga taga-Visayas kasi karamihan taga-Visayas yung mga tinutulungan namin doon. So sabi ko, marami din pala dito mga kababayan ko, kaya parang nawili na akong dito mag-serve at nag-i-enjoy din ako dahil madami akong natutulungan. Kasi nung kinuha ko ang social work, ang plan ko is magmadre ako kung bakit ko kinuha yung social work. So, nung habang nag-aaral ako, ang pangarap ko ay talagang sa Department of Social Welfare and Development ako magtatrabaho dahil mukhang nakikita ko kasi ito yung ahensya na babad doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pero at the same time, sabi ko kung hindi naman ako sa DSWD, siyempre pa mga madre, private organization. Dahil ang plan ko nga is magmadre. Yung pangarap ko noon tumutugtog at kumakanta ako doon sa simbahan. At nakikita ko rin pag pumunta sa mga mahihirap na lugar, nakikita ko rin yung mga madre doon. Hindi man naging madre si Adelina, hindi pa rin nahadlangan ng kanyang nais na makapaglingkod sa kapwa. Naiintindihan niya ang kalagayan ng mga nangangailangan, lalo na ang mga mahihirap, sapagkat siya rin ay nakaranas ng kahirapan sa kanyang pagkabata. Lumaki ako sa isang mahirap na lugar kasi sa Antique, yung rural area talaga yon. Mahirap lang kami kasi kami, nabubuhay lang kami. Ang mga magulang ko, may farm lang kami, yun ang nagpapaaral sa amin. Yung aming income, yung income ng magulang ko, yun yung nagpapaaral sa amin. Isa sa mga pinaghuhugutan ni Adelina ng lakas at inspirasyon upang tumulong sa mga batang pinagkaitan ng kanlungan ay ang pamilyang pinagmulan. Mahirap man, di na ipagkait sa kanila na makamit ang karapatang mabuhay ng may dignidad, ang magkaroon ng matiwasay na pamilya at magkaroon ng maayos na edukasyon. 5 kaming magkakapatid. Ako yung panganay. Yung pangalawa, Deputy Ombudsman. Sa Ombudsman siya. Pero ang pamilya niya dito sa Manila. Dito rin siya nag-start Tapos na-assign lang siya sa Visayas na overall deputy. Tapos yung pangatlo ay teacher sa high school sa Antique. At ang pang-apat, social worker dito sa Olongapo din, sa social welfare. At ang pang-5 namin bunso, yun yung businessman na meron siyang advertising company sa Manila. Naiahon ni na Adelina at ng kanyang mga kapatid ang mga sarili sa kahirapan. Sila ng lahat ay halos nakatuon ang propesyon sa paglilingkod sa kapwa. Para kay Adelina, ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Kanya ring buong pusong tinanggap ang pagiging single blessed o ang single blessedness at itinuon ang halos lahat ng oras sa kanyang propesyon at bokasyon. Siguro, siguro will ng Panginoon dahil siyempre may desire ka rin sa puso mo, kaya lang nawili ako sa trabaho. Pero patuloy pa rin akong nagsiserve sa Panginoon. Wala man ako doon sa kumbento, pero yung buhay ko ay inaalay ko rin sa mga talagang makakatulong. Hindi lang doon sa material na bagay, pero yung spiritual aspect na nakapag-share din ako ng blessings ng Panginoon. Yung mga tao kailangan din ay magtiwala sa Diyos. Noong 1991 ang parabang nagngangalit ang kalikasan.
Nagluwa ng lava, kumalat ang lahar at nalukob ng maitim na usok ang kalangitan. Ito ang pagsabog ng bulkang Pinatubo. Marami ang napinsala, nasugatan, nagbuwis ng buhay at nawala. Isang di malilimutang sakuna na pinagdaanan ng mga naninirahan sa gitnang Luzon at mga karatig na lugar. Ito rin ang sumubok sa kanilang pagiging alerto at alisto. Marami ring sumibol na bayani. At isa rito ay si Binibining Adelina Apostol sa kanyang kanlungan ng pagkalinga at pagmamahal. Sa pagtupad sa kanyang bokasyon, isang insidente ang sumubok sa katatagan ni Adelina. Nagdulot ito ng trauma, subalit napukaw naman ang kanyang tunay na pagmamalasakit sa mga batang sinalba. At ito ang masanaig sa kanyang puso at isipan. Dito niya ipinamalas ang kanyang pagiging alerto at alisto, gayon din ang kahandaan at hindi pag-iwan sa humigit kumulang 100 batang kanyang kinakalinga at iniligtas. Pinaka-worst siguro yung naranasan ko at masasabi ko nga, second life ko na ngayon. Second life kasi nung nasa Olongapo ako yung head social worker ng isang center, Lingap Center, kung saan that time during the Pinatubo, mayroon kaming batang inalagaan na more than 90 children, no? Street children, abandoned, neglected, at sexually abused and physically abused children. Sa Olongapo yan. At nung karoon ng Pinatubo, nagiba yung building namin. Yung nag-collapse yung yung kitchen at saka garahe na muntik lang kami lahat matabunan. Nagkataon lang na tinawag ko yung mga bata, hali kayo, mag-pray tayo. Tamang-tama ng paglabas namin ganyan, biglang bumagsak flat yung kusina na yon kung saan kami, that time madilim nagluluto kami. At ang mga staff ay wala dahil sabi ko, bakit madilim na kaagad? Punta kayo na malingke yung mga house parent. Ako yung naiwan at biglang natabunan nga yung isang part ng building namin. At mabuti na lang, lumabas kami doon. Kung hindi, natrap kami at nawala kami lahat. Kaya isang sabi ko nga, second life na kasi parang talagang napaka-traumatic yung dinaanan namin noon. Kahit nga ngayon, sabi ko, hindi pa yata ako doon kasi minsan pag naikwento ko yun na naiyak pa rin ako doon sa nangyari. Dahil kung wala siguro ang Panginoon, natabunan kami ng building. Sa sitwasyon ng kagipitan, higit pa sa kanyang personal na obligasyon bilang DSWD worker ang nanaig kay Adelina. Tinupad niya ang isang moral obligation bilang isang taong may malasakit sa kapwa. Ang nangyari, di ba naglalaglagan yung mga buhangin. Nanonood kami sa bintana, tapos may mga nasunog pa, nasusunog. Siguro dahil nga sa Tapos nung bigla kong naisip, kayo, mag-pray tayo, punta tayo doon sa Salas. Pagpunta namin doon, pagtalikod ng isang bata, ganun, biglang flat, hindi namin alam, punong-puno pala ng buhangin yung bubong. Talagang natabunan lahat yung aming pagkain, lahat yun, lahat mga damit. Walang namatay sa mga bata. Kaya yun yung tapos yung uga ng uga yung, di ba? Nakahawak lang kaming ganyan. Mahawak kami sa may pintuan. Ako doon, lahat ng mga bata niya nakahawak sa akin. Sama-sama, makanta na lang kami, in the name of Jesus. Sabi namin, we have the victory. At talagang papasalamat din kami sa Panginoon. Ang tagal, di ba? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy, magdamag. Ganon nangyari. Hindi kami ni-rescue, kundi kasi lahat affected nun Paano ka marirescue? Lahat affected. So, basta pagising namin ng umaga, yung mga malalaking bata, umakit sa bubong. Tapos tinanggalan ng buhangin.
Lahat kami lang din ang bumangon sa sarili namin kasi wala na kaming mahinga ng tulong noon. Lahat ng Olongapo kasi noon devastated eh. Pagdating dito sa region, giba rin ang aming regional office, lahat ng aming mga facility. So wala ka nang mahinga ng tulong, kundi ang tulong lang na namin doon sa local, pagdating sa tubig, pagkain, lahat. Nagbuhos naman yung tulong, may mga dumadating. Tumawag ako sa radio station, may nagpadala ng tubig, may nagpadala ng pagkain. Sino nga ba ang mga hinahandugan ni Adelina ng kanyang oras? Paano't bakit sila napunta sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development? Ito yung mga batang kinuha mo sa streets. Ito yung mga batang kinukuha namin sa hagdanan ng paggabi, sa hagdanan ng mga clubs, sa ilalim ng tulay. Kinukuha namin yan, dinadala namin sa center. Tapos pinapaliguan, pinagtsatsagaan namin yun para matulungan at nagsasampa kami ng mga cases against doon sa perpetrator. Dahil sa mga cases, ang dami kasing mga abuses noon. Halos mga kaso ng child abuse ang nilulunasan ng DSWD. Ang mga kasong ito ay kinabibilangan ng mga batang inabandona, pinabayaan, minaltrato, sexually abused, sexually exploited, physically abused, emotionally abused, biktima ng child labor, biktima ng illegal recruitment, at biktima ng armed conflict. Napakaraming bata ang nabibiktima sa mga armadong sagupaan. Ayon sa tala ng UNICEF noong 2010, may 17 bata na namatay at 19 ang sugatan dahil sa armed conflict. Tinatayang 10,000 bata rin ang kaanib ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang iba pang grupo tulad ng Abu Sayyaf at NPA ay patuloy din sa pagkuha ng mga batang sundalo. Isang malawakang problema na rin ang child labor ayon sa International Labor Organization o ILO. Ang Pilipinas ay mayroon ng mahigit 2 milyong child laborers at sa ulat nga ng US Department of Labor, ang Pilipinas ay isa sa 120 na bansa na may worst forms of child labor. Bukod sa nabanggit na child soldiering, laganap ang biktima ng prostitusyon. Naisiwalat din ng nasabing ulat na marami ring bata ang pinagtatrabaho sa mga sakahan, nagsisilbing kasambahay, nagtatrabaho sa minahan at deep-sea fishing. Ang ilan ay naninirahan na sa lansangan, nanghihingi ng limos, nakikipagpatintero sa mga humaharurot na sasakyan at naghahalongkat ng mga basura. Kung proteksyon lang ang pag-uusapan, marami namang batas ukol dito. Liban sa United Nations Declaration on Children's Rights, nakasaad din sa Presidential Decree 603 o the Child and Welfare Code ang mga karapatan ng bata. Ang child labor nga ay sa panahon pa ng Amerikano inumpisahang puksahin sa pamamagitan ng Act No. 3071 o ang Act to Regulate the Employment of Women and Children in Shops, Factories, Industrial, Agricultural, and Mercantile Establishments and other places of labor in the Philippine Islands. Ipinatupad din ang Republic Act 7610 o ang Act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination and for other purposes. Ang Republic Act 7658 o ang Act prohibiting the employment of children below 15 years of age in public and private undertakings, amending for this purpose Section 12 of Article 8 of Republic Act 7610. At ang Republic Act 9231 o ang Act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child na inamyendahan at pinatatag ang ilang probisyon ng Republic Act No. 7610. Sinundan pa ito ng implementasyon ng RA 9231 o ang Act to eliminate worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child. Subalit, protektado man sa batas ng mga bata, malinaw pa rin na ang mga social programs ay hindi sapat upang masupil ang patuloy na paglobo ng bilang ng iba't ibang uri ng child abuse.
nag-start akong mapunta sa DSWD nung 8 years old ako, probably yung edad ko. Before kasi, doon sa Olongapo City, ang senaryo kasi doon noon is yung marami pa yung mga, andun pa yung mga Amerikano, yung base naval ng Amerikano. So, yung magulang ko, doon talaga nakatira, nag-net yung father ko sa ano. Pero nung I was 1 year old, namatay yung tatay ko, so doon na nagkaroon ng problema. So pinilit kaming sikapin ng mother ko, kanya lang, nung nasa 7 years old na ako noon, nagkasakit yung mother ko ng cervical cancer. So sa kasamaang palad, kinuwarisan ng ating pong may kapal. So nung simula noon, kami magkakapatid, bali 7 kami magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay kami noon. Kinuha kami ng iba't ibang tiyahin namin. So ako naman ay medyo nalibang noon yung panahon na yon dahil maraming mga video games doon sa along di Magsaysay. So mahilig ako doon sa mamasyal doon sa video games. So sa kalaunan, dahil maraming mga street children doon, bali napasama ako doon at naging mga kalaro ko na rin yung mga street children. So, sooner or later, napuna ko na lang na nandun, isa na ako sa kanila na naging street children na rin dahil wala naman nagkikare sa akin nung panahon na yun dahil hindi man, yung mga tiyahin ko, hindi man ako hinahanap or ano. So, napasama ako sa kanila dun sa sa Magsaysay. At kung saan sila natutulog, dun sa kalye. Tapos kung mangangariton sila, namumulot ng mga basuran, so napasama na rin ako doon. So, until such time na merong bagansa nung panahon na yon, hinuhuli kami ng mga pulis. So yung panahon na yun, nahuli ako, palabas-pasok din ako sa kulungan dahil may bagansa nga. So doon sa kulungan kasi, bali, wala pang batas noon sa mga kabataan. So kasalukuyan pa lang sinusulong ng ating gobyerno yung pagpapasa ng mga batas para doon sa mga karapatan ng mga bata. So doon, walang separate cell for minor. So ang meron doon, talagang sama-sama, mabababae, mapalalaki, mga baliw, sa isang cell lang. So doon ko naranasan na mabugbog ng pulis, mabugbog ng mga preso rin na kasamahan doon. Kumbaga, totally abused. So at the age of 8 years old, yung time na yon na talagang nakita ko rin yung mga kasama ko mga bata na kawawa rin sila, na na-abuse. So until such time na dumating yung DSWD, so sa katauhan po ni Ma'am Lina Apostol, so from time to time, kinukuha po nila kami sa kulungan sa mga pulis. So siyempre para matulungan na rin po kami at take away doon sa mga talagang mga kriminal na nakasama namin sa kulungan. So kanya lang, yung time na yon, hindi pa gaanong establish yung mga institution kagaya ng Lingap Center or Home for Girls or kung ano man yung institution ngayon ng DSWD. Yung institution noon is drop-in center. So ang pangalan noon, Benigno Aquino Drop-in Center. So yon, pwede lang doon kasi matulog yung bata na street children. Tapos pwede rin kumain, kaya lang pinoprovide nila doon dahil wala pang talagang totally budget ang gobyerno noon. So merong counterpart din kami. So bali isang parang soup house lang siya na merong isang mangkok na sopas, bibili namin yun na piso. So ganun lang po ang kalagayan noon. Kaya hindi rin kami masisi ng noon na on and off kami sa street. Siyempre, we have to find out yung yung para sa aming food. So kaya kung titingnan nyo, minsan pinupulot nila kami sa kalye, andun ako sa kariton. So pupunta nila kami nila Ma'am Lina, ng mga other social worker, saka staff ng institution na nandun kami. So until such time na dahil kay Madam Adelina Apostol po, yun yung nabuo yung pangarap ko unti-unti na kapag tinulungan ako makapag-aral. So pinagsikapan ko po yun na mag-aral simula elementary, maging high school ako, tapos nakuha akong scholar sa Columban noon. Nakapag-aral ako sa private Columban na college.
So until sa time din na high school graduate na ako noon, doon sa center kasi meron lang after ng graduate ng high school, kailangan ng maging independent living. So lumabas ako noon, pero tinulungan pa rin nila ako na makapasok sa college. Yung sa college na yun, merong isang yung Columban College na magtatrabaho ka sa school, pero libre ka na sa tuition fees. At the same time, may allowance kang konti, 150 kada month. So yun yung talagang ginamit ko lang na para makatulong. So nung pag-graduate na ako noon, kinuha nila ako in-employ ako sa DSWD Lingap Center, institution na yun, time na yun, na maging house parent. Nagpapasalamat ako sa DSWD dahil lahat-lahat ay utang ko sa gobyerno, sa DSWD, unang-una na. At siyempre kay Ma'am Lina at sa lahat ng staff po ng DSWD Lingap Center. Sa Region 3, ang pinakamaraming cases halos nandiyan pa rin ang cases of trafficking, di ba? Yung mga abuse, nandiyan pa rin yung Sa kasalukuyang henerasyon kung saan tumataas ang antas ang ating kamalayan sa pang-aabuso at pakikipaglaban sa karapatang pantao, isang parikala na patuloy pa ring lumalaganap ang iba't ibang uri ng pang-aabuso. Child abuse, sexual abuse, violence against women at iba't ibang kaparehong pang-aabuso. Si Adelina ay isa lamang sa iilang nagsusumikap ipatupad ang hangarin ng ahensyang kinabibilangan upang malabanan ang dumaraming bilang ng pang-aabuso sa bansa. At dahil nga halos lahat ng pang-aabuso ay nagsisimula sa loob ng tahanan, sa kasalukuyan sinisikap ng kanyang pamunuan na maipatupad ang kanilang iba't ibang programa na makakatulong hindi lang sa kamulatan ng bawat miyembro ng komunidad, kundi maging sa kanilang antas ekonomiya. Sa ngayon, siyempre yung pinakabago naming project ngayon, yung Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ito na yung dumadami na kasi yung mga beneficiaries din. So it's a challenge also for us na paano mapaganda ang pag-implement, maging effective doon sa ating poorest of the poor. Ang DSWD Region 3 sa pamumuno ni Adelina ay patuloy sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Walang pinipiling oras at panahon. Paggabi, kasama ko yung mga partners, non-government organizations, mga concerned citizens. Nagpupunta kami sa ilalim ng tulay, clubs, kasi that time, di ba, may mga Americans pa. Tapos pag dumating yung barko, maraming pumupunta mga, coming from Manila, coming from ibang surrounding, municipalities para pumunta sa Olongapo. At yan yung mga batang, di ba, nagpipickpockets or namamalimos, na natutulog sila sa mga hagdanan ng clubs. Pero karamihan pa rin dyan ay abandon. Si Director Apostol, isang kawani ng pamahalaan natin yan na anumang oras, anumang sandali, anumang araw, ay handa mo siyang lapitan. Handa siyang tumulong, kung mayroong pangangailangan. So, laging on the go siya. At siya isang taong hindi ka mahihiyang lapitan
ano man ang pangangailangan mo, laging handang makinig yan, handang bigyan ka ng tulong at handa kang i-refer doon sa mga taong nararapat na makatulong doon sa kanyang pangangailangan o sa kung sino man yung humihingi ng tulong. So isang tao na very low profile na kahit nasaan yan, pwede mo siyang lapitan, anumang oras, anumang sandali, kahit saang lugar. Kahit na nasa conference siya, pwede namin tawagan yan para bigyan ng solusyon o kung mayroon mang kailangan na dapat bigyan ng desisyon, solusyon, ay lagi namin natatawagan yan anumang oras, anumang sandali. Kahit yan ay holiday, walang araw, 7/24, talagang anytime yan, wala kami pwede siyang tawagan. Ang mga batang kinakanlong ni na Adelina sa ahensya ng DSWD ay parang mga ibong nabalian ng pakpak sa tuwing sila'y unang tumatapak sa center. Dito sila ay tinutulungang pagalingin ang mga ito hanggang sila ay handa ng muling lumipad at pakawalan. Yung mga bata namin sa RSCC yan, Reception and Study Center, once na na-admit sa center, so magsusulat na kami niyan sa pamilya nila or nilalagay namin sa dyaryo, sa radio, sa TV, kung walang nawawalang bata na nandyan sa amin. Kung wala, i-declare na namin sila abandoned through our DSWD secretary. At pa-declare na abandoned, ready na sila for placement, either for foster care or adoption. Ang foster care lang ay hindi siya permanent, no? Temporarily while waiting for permanent placement. Kasi we believe na although nandyan sila sa center, we believe pa rin na the best place of the child is the family. No? So since na ang dami nila sa center, hindi naman talaga matugunan ang pangangailangan na unlike sa family. So nag-advocate kami for families na would like to be a foster parents to our children. So pansamantala nandoon sila, and pag na-trace namin yung pamilya, then that's the time na ibalik kung ready ang pamilya. Kung hindi, yun na ipe-place out na for adoption. Ang adoption ay prosesong sinusuportahan at ipinatutupad ng DSWD na pabor sa interes ng isang bata. Sa pamamagitan ng adoption, inaasahang magkakaroon ng sariling pamilya at tahanan ang mga bata. Inaasahan din na maibibigay ang nararapat na parental care o kalinga ng mga magulang. Sa pamamagitan ng adoption, ang isang unfortunate, abandoned, neglected, needy or orphan child ay inaasahang din magkakaroon ng maayos na probisyon sa kanyang edukasyon at proteksyon mula sa lipunan nitong ginagalawan at mula sa kanyang bagong pamilya o sa adopter. Siyempre, kami naman as social worker, ay naman yan hindi dapat empathy, hindi dapat sympathy, kundi empathy, di ba? At saka yung goal namin is magkaroon ng home talaga yung mga batang ito. Ito talaga yung role namin. Hindi kami malulungkot. Natutuwa nga kami pag merong pamilya na assess namin at willing to adopt the child. Ang greatest fulfillment ko as a social worker, yung makita ko yung aming tinutulungan ay talagang na-improve ang kanilang buhay. Marami na rin kami, ako personally as a social worker, nung nasa center ako, yung mga batang tinulungan namin ay meron na ngayong sa Amerika, merong nang nakatapos ng kanilang pag-aaral, yung napulot lang namin sa lansangan yan, merong naging cum laude sa UP, no, a successful social worker ngayon. At yung para sa akin naging parang mayaman ako pag nakita ko ang isang tinulungan namin na nakaahon siya sa kahirapan, nakaahon siya doon sa problema, empowered na siya at kayang-kaya na niyang harapin yung mga problema na dumadaan sa kanyang buhay. Pag mayaman na nga sila, tingin ko mayaman na rin ako Sabi nila, ma'am, mas mayaman na kami sa'yo. Ikaw kasi hindi ka maalis dyan sa Department of Social Welfare. Sabi ko naman, pag umalis ako dyan, di wala nang tutulong, di ba? So
So, pag nakita ko silang okay yung buhay nila, pakiramdam ko, ay mayaman na ako. Sabi ko nga, ito na nga siguro yung psychic income, di ba? Kasi yun naman yung goal ng pagtatrabaho namin, paano namin sila matulungan at paano ma-uplift ang kanilang living condition. Ang adoption ay hindi lang pabor sa mga batang inabandona, kundi maging sa mga mag-asawang hindi pa nabibiyayaan ng anak. Ito kasi ay magbibigay ng karapatan sa pagbubuo ng relasyon ng magulang at anak. Ngunit ito rin ay bukas maging sa mga may sariling mga anak na may kapasidad pang maghandog ng karagdagang suporta. Ang mga kwalifikasyon ng adopter ay nakasaad din sa Article 183, Title 7 ng bagong Family Code of the Philippines. Article 183 provides a person of age and in possession of full civil capacity and legal rights may adopt, provided he is in a position to support and care for his children, legitimate or illegitimate, in keeping with means of the family. In addition, the adopter must be at least 16 years older than the person to be adopted, unless the adopter is the parent by nature of the adopted or is the spouse of the legitimate parent of the person to be adopted. Ayon sa pag-aaral nila, ang agwat na ganito ay isang sapat na agwat ng panahon ng isang bata sa isang parent para yung parent magampanan ng buo yung kanyang katungkulan sa bata. At ang bata naman maibigay yung kailangang respeto na sa masasabing magulang niya. They should be financially capable of giving the needs of the child, providing the support needed by the child. Pagkatapos, they are also psychologically fit to have a child. Pagkatapos, at the same time also, kung mag-asawa sila, kailangan they should adopt jointly. Hindi pwedeng yung isa lang. Okay? And kung kamag-anak ang i-adopt, and assuming one spouse is a foreigner and the other is a Filipino, kailangan yung bata is at least within the 4th degree na relative nung Filipino. Ang korte ang nagdedetermine nun, no? Every adoption dito, pagdating sa domestic adoption, ang korte ang nagdedetermine kung qualified o hindi. Ina-assess niya, ina-evaluate niya yung mga ebidensyang sinusunite. So, pagdating dun sa financial matters, titingnan ng korte kung sapat ba yun. Sa pangangailangan ng bata, sa pangangailangan ng buong pamilya kung may iba silang mga anak. Doon naman sa psychological, usually nagpipresenta or nagpe-present sila ng isang testigo na expert sa psychology na magsasabi ng kanyang expert opinion kung fit o hindi yung mga mag-a-adapt. Dahil nga hangad ni Adelina ang maayos at normal na buhay para sa mga kanilang mga inalagaan, sinamantala niyang manawagan dito sa ating programa. Sa ating mga kababayan who are willing na gustong mag-adapt, no? Gustong mag-foster sa mga kabataan na naiwan ng magulang, na neglect ng magulang or na abuse, no? Kaya nandyan sa aming temporary center, no, or institution ay anytime po just contact ang Department of Social Welfare and Development Region 3 at nandiyan kami para i-assess at tulungan kayo kung ano yung mga requirements para makapag-adapt kayo or makapag-foster ng ating mga kabataan na nangangailangan ng pamilya. Marami tayong mga kabataan na nangangailangan ng pamilya. Hindi nga matatawaran ang demosyong inilaan ni Adelina bilang isang social worker. Subalit masakit pa rin sa kanya na masaksihan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga batang na pagdadamutan ng gabay at kalinga. Kaya naman itong kanyang panawagan. Sa mga magulang, sana ay wag nating pabayaan yung mga
huwag niyong pabayaan yung inyong mga anak. At ang mga batang ito ay mayroong angking talino yan, mayroong angking kagalingan, at they deserve yung tamang pagmamahal, tamang atensyon, at tamang pangangalaga. No? Kasi madami tayong mga kabataan ngayon, marami rin tayong mga kababaihan ngayon na nabibiktima ng mga karahasan at nabibiktima ng pang-abuso, na naging isa din sa problema ng ating gobyerno. Dahil pag hindi natugunan ang mga pangangailangan ng mga ito na yung mga future parents at mag-create uli ng another problem doon sa kanilang mga anak. Dahil once sa mga batang ito ay naabuso, sila ring ang maging perpetrators later on. Ang mga bata ay mga biyayang galing sa may kapal. Ipinagkatiwala lang sila sa atin upang mabigyan tayo ng pagkakataon na maipakita na kaya nating magmahal, gumabay at magpalaki ng isang mabuting tao. Ang tungkuling pangalagaan ng kapakanan ng mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng mga katulad ni Adelina Apostol at hindi rin ito solong tungkulin ng ating pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino sa bayan at sa Diyos. Dahil ang kabataang hinuhubog natin sa ngayon ang siya namang huhubog sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa susunod na kwentong wagi, ako po si Sonia Soto, patuloy na maghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi po. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Wagi would like to thank Jasmine Furnitures. Contact them at 045-893-3035 or 893-3036. Veras Mabloy Furniture. Visit them at Henson Street, Angeles City. Huwag ka mabaihan, dapat kang tularan sa pagsisisi.